Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang hey! Sisimulan ko ang kasong ito sa kasabihang mahalin mo ang iyong mga magulang dahil pag nawala sila, hindi ka na magkakaroon pa ng isa pang magulang. Ang kasong ito ay iikot sa isang anak na naligaw ng landas. Bumuo ng isang mundo na siya lamang ang may alam na kalaunan ay nauwi sa malagim na trahedya. Samahan niyo ako at ating balikan ang krimeng kinasangkutan ni Brian Blackwell na nagmula sa England. Dadalhin tayo ng kasong ito sa Lancashire, England. Ang lugar na ito ay isang ceremonial county sa northwest England. 80% ng Lancashire ay rural na binubuo ng malapad na kabukiran, mga canal waterways, national parks, natatanging wildlife, natural landscape at world-class na mga golf course. Maraming mga turista ang nagpupunta sa lugar na ito para mag-hiking at mag-cycling, kalimitan sa Forest of Bowland at sa Pendle Hill. Isa sa pinaka-iconic na structure na matatagpuan sa lugar na ito ay ang Lancaster Castle kung saan ginanap ang sikat na Lancashire Witch Trials noong 1962. Sa lugar na ito nakatira ang Blackwell family. Sina Sydney at Jacqueline Blackwell ay nagkakilala at ikinasal noong 1960 sa UK. Nagsama sila ng 2 taon nang mabuntis na nga si Jacqueline sa nag-iisa nilang anak na lalaki. 1986 nang ipinanganak ni Jacqueline ang uniko iho nilang si Brian Blackwell. Nang maipanganak si Brian, nagdesisyon ang mag-asawa na lumipat ng Lancashire para sa mas magandang buhay. Dahil nag-iisang anak, mahal na mahal ng mag-asawa si Brian. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang lumaki itong masayahin at maayos na bata. Habang lumalaki, walang naging problema ang mag-asawa sa kanilang nag-iisang anak. Napakahilig nitong mag-aral at ayon sa malalapit na kaibigan ng pamilya, isang matalino, well-educated, very polite at maayos na bata itong si Brian. Si Brian ang naging pride ng kanyang mga magulang. Nang tumuntong ng high school, lalo pang pinagbuti ni Brian ang kanyang pag-aaral. Naging top student ito at nangarap na balang araw ay maging isang doktor na sinuportahan naman ng kanyang mga magulang at guro. Naging maayos ang takbo ng pamumuhay ng Blackwell family. Walang kahit na anong problema, maayos din ang kanilang finances at wala ding problema sa school ni Brian kaya't masayang masaya si Sydney at Jacqueline. Ngunit isang araw, may isang hindi pagkakaintindihan na bumago sa takbo ng kanilang buhay. Dahil mataas ang grades ni Brian sa school, nakapasok ang binata sa Nottingham University upang mag-aral ng medicine. Ngunit para sa mag-asawa, mas makabubuti kay Brian kung sa University of Edinburgh ito mag-aaral. Dahil nag-iisang anak ng mag-asawa si Brian, malimit ay sila ang nagdidesisyon para sa binata, lalong-lalo na si Jacqueline. Ginagawa iyon ni Jacqueline dahil nais nitong mapabuti ang kanyang anak. Ngunit dahil sa malimit nilang pakikialam, nahirapan si Brian na magkaroon ng sarili niyang identity. Hindi nito magawang magdesisyon para sa kanyang sarili dahil palaging ang hinaharang ng kanyang mga magulang lahat ng kanyang desisyon. Maganda ang intensyon ng mag-asawang Blackwell, ngunit hindi naging maganda ang pagtanggap ni Brian dito na kalaunan ay lumason sa kanyang pag-iisip. Bumuo si Brian ng isa pang mundo kung saan nakakapagdesisyon siya para sa kanyang sarili. Isang mundo kung saan natatakasan niya ang kanyang mga magulang. Sa mundong iyon, isa siyang sikat at professional na tennis player. Marami siyang fans, mga sponsors at higit sa lahat, nag-uumapaw ang pera. Noong una, lahat ito ay tumatakbo lamang sa isip ni Brian. Palagi siyang nangangarap, nakapantay niya ang mga sikat na tennis player na sina Novak Djokovic, Andy Murray, Carlos Alcaraz at marami pang iba. Ngunit dumating ang punto na nais na niyang ilabas at ipakilala sa mga tao ang katauhang ito. At dito na nga nagsimula ang buhol-buhol na kasinungalingan ng binata.
Sinimulan ni Brian ang kanyang kasinungalingan sa kanyang mga kaklase. Ipinakilala niya ang kanyang sarili na isa siyang sikat na tennis player at napakalaki ng kanyang fanbase sa abroad. Mayroon talagang talent sa tennis itong si Brian. Magaling itong maglaro ng tennis at sa katunayan ay siya ang captain ng kanilang tennis team noong high school. Ngunit kahit na may talento sa ganoong sport, malayong malayo ang kanyang skills kumpara sa mga professional athletes. Dahil isang good student at palaging nasa honor roll, napaniwala niya ang karamihan sa kanyang mga kaklase. Ngunit may ilan din naman na hindi pinaniwalaan ang kanyang mga sinasabi. Sobrang galing ni Brian na magsinungaling na tila praktisado sa kanyang isip lahat ng detalye sa pangalawang pagkataong ito. Isang araw, nagpunta ito sa isang sports house. Pumasok ito sa pinto at agad hinanap ang manager ng tindahan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang sikat na tennis player. Dito na sinabi ni Brian na naghahanap siya ng magsusponsor sa kanya at magiging malaking break ito para sa tindahan na iyon kung magiging isa sila sa kanyang mga sponsors. Mai-promote di umano niya ang kanilang brand sa tuwing meron siyang tournament. Hindi naman masyadong naiintindihan ng manager ang nangyayari kaya sumagot ito at sinabing hindi sila makakapagbigay ng pera. Ngunit mabibigyan nila si Brian ng malaking discount sa lahat ng mga items na available sa kanilang tindahan. Sa isip ni Brian, pwede na rin iyon kesa wala. Kinamayan at nagpasalamat si Brian sa sponsorship at pagkatapos ay lumabas na ng tindahan. Sa pagdaan ng panahon, nag-escalate pa ang mga kasinungalingan ni Brian. Noong una ay puro salita lamang ito, ngunit kalaunan ay nag-reflect na rin ito sa kanyang mga ikinikilos at way of living. Dito na ipinamalita ni Brian sa kanyang mga kaibigan at kaklase na pumirma siya ng kontrata sa Nike at meron di umano siyang papalapit na tournament abroad at kikita di umano siya ng napakalaking pera. Nakatakda din di umano siyang magbigay ng isang interview sa ilang mga sports magazine abroad. Habang busy naman sa pagpapanggap, nakilala ni Brian ang dalagang si Amal Saba. 17 years old pa lamang ito ng panahong iyon at talaga namang nahulog si Brian sa dalaga. Parehong nag-aaral ang dalawa sa Liverpool College at doon nga nagkakilala ang dalawa noong 2001. Nagsimula ang dalawa bilang magkaibigan at matapos ang 3 taon, nauwi ang pagkakaibigan sa isang romantic relationship. Dahil 3 taon na ngang magkakilala, alam din ni Amal na isang ang sikat na tennis player abroad itong si Brian. Dahil mayaman ang pakilala ni Brian sa kanyang girlfriend, palaging sinasagot ni Brian ang bill sa tuwing magde-date ang dalawa. Hindi pa natigil si Brian doon at malimit ay binibilhan niya si Amal ng mamahaling mga regalo. Mga bags, mga alahas, mamahaling sapatos, pabango at kahit na ano pang mga material na bagay na hingin ng dalaga. Ginawa ni Brian iyon upang mas lalo nitong mapaniwala si Amal na marami siyang pera dahil isa nga siyang sikat na tennis player. Dahil napapadalas nga ang pagreregalo ni Brian kay Amal, hindi naman napakali ang ina ng dalaga. Medyo weird iyon para sa kanya dahil masyado pang bata itong si Brian para magkaroon ng ganoon karaming pera. Nag-alala ito para sa kanyang anak dahil baka magkaroon ng aberya at madamay si Amal sa gulong ginagawa ni Brian. Sa isip niya ay baka ninakaw ni Brian ang mga regalo at natatakot siya na baka bigla na lamang kumatok ang mga pulis sa kanilang pinto upang hulihin si Amal. Dito na niya hiningi ang mga resibo ng mga regalo kay Amal para ma-double check niya kung totoo ngang binili iyon ni Brian. Matapos ma-double check, kumalma na ang ina ni Amal dahil totoo ngang hindi ninakaw ni Brian ang mga regalo nito sa kanyang dalaga. Ngunit ang malaking tanong ay saan kinukuha ni Brian lahat ng kanyang pera. Gayong wala naman itong trabaho at hindi naman ito talagang isang professional tennis player. Kinukuha ni Brian ang pera sa isang savings account na binuksan ng kanyang mga magulang para sa kanyang pagka-college ng susunod na taon. Nagwi-withdraw siya ng pera sa account na iyon ng walang permiso mula sa kanyang mga magulang upang mabili lahat ng regalo para kay Amal. Dahil napaniwala na rin ni Brian ang ina ni Amal, dito na sinabi ni Brian na eventually ay kukunin niya ang girlfriend bilang manager. Ito mismo ang magmamanage ng lahat ng deals na makukuha niya bilang isang professional player at bibigyan niya ito ng sweldong $2,000 buwan-buwan. Binigyan niya din si Amal ng tseke na nagkakahalaga ng 39,000 pounds.
Pinangakuan din ito si Amal ng isang apartment sa isang upper middle class neighborhood kung saan nakatira ang mga sikat at mayayamang personalidad sa kanilang lugar. Idinagdag pa ni Brian na meron na itong apartment sa lugar na iyon na nabili niya ng £450,000. Medyo weird lahat ng kwento ni Brian, ngunit hindi na nagtanong pa si Amal. Mahal niya si Brian kaya't paniniwalaan nito lahat ng kanyang sasabihin. May isang pagkakataon naman na nagpunta ang magkasintahan sa isang luxury car exhibition. Itinuro ni Brian ang isang Mercedes-Benz na sasakyan na nagkakahalaga ng £60,000. Sinabi nito kay Amal na meron din siyang ganoong sasakyan. Nakapark di umano ang sasakyan sa isang storage dahil ng puntong iyon ay hindi pa di umano na i-release ang kanyang driver's license. Dito na sinabi ni Amal na kailangan niya rin ng sasakyan dahil malapit na ding mai-release ang kanyang driver's license. Nang marinig ito, nagkaroon na naman ng panibagong pagkakaabalahan itong si Brian. Lumipas ang ilang araw, dumating si Brian sa bahay ni Amal, dala ang isang bagong sasakyan. Ibinigay nito ang susi kay Amal at sinabing regalo niya ito sa dalaga. Sa dami na ng nagastos ni Brian, unti-unti na ring nalulusaw ang pera sa kanyang savings account. Medyo kabado na si Brian dahil kailangan niya ng pera upang maipagpatuloy ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Dito na nag-isip si Brian ng paraan upang magkaroon ng mas maraming pera. Nag-apply si Brian ng 13 credit cards sa pangalan ng kanyang ama. Nagpunta pa ito sa isang bangko upang mag-apply ng loan dahil kailangan di umano niya ng pera upang makapaglaro sa French Open Tennis Tournament o mas kilala sa tawag na Roland Garros. Isinulat ni Brian sa kanyang loan application na £45,000 ang kanyang sweldo taon-taon at babayaran niya ang utang pagkatapos ng French Open Tournament. Dahil wala namang maipakitang proof na isa nga siyang professional tennis player, hindi pinaniwalaan ng bangko ang kanyang sinasabi kaya't hindi na-approve ang loan application ni Brian. Dito na napansin ng mag-asawang Blackwell na halos ubos na ang pera sa savings account na binuksan nila para kay Brian. Nalaman na rin nila na nag-apply si Brian ng 13 credit cards sa pangalan ng kanyang ama. Dali-dali silang tumawag sa bangko at pina-terminate lahat ng credit card application, pati na rin mga credit card na nai-release na ng bangko kay Brian. Sobrang disappointed ang mag-asawa sa kanilang perfect son, ngunit wala na silang magawa dahil nangyari na ang nangyari. Dito na kinabahan si Brian dahil alam niyang makikialam na naman ang kanyang mga magulang. Maaring pumunta ang mga ito sa kanyang school upang kausapin ang kanyang mga guro at mga kaklase. Natakot din ito dahil baka malaman ni Amal lahat ng kanyang kasinungalingan. Nag-isip si Brian kung paano niya ito mapipigil at dito na nga nabuo ang maitim na plano ng binata. Lumipas ang ilang araw, kinausap ni Brian si Amal at sinabing meron siyang tournament sa Milan, Italy kaya't hindi muna siya makakapasok sa eskwelahan ng 3 araw. Noong una ay pinangakuan niya na isasama niya sa Milan si Amal, ngunit hindi iyon natuloy dahil hindi di umano siya binigyan ng permiso ng mga sponsor sa event. Nangako naman ito na isasama niya si Amal sa susunod na tournament and this time sa Florida, United States naman. July 25, 2004, huling nakita si Brian at ang kanyang ama sa isang tennis club na madalas nilang pinupuntahan. Nang parehas na araw, ninakaw ni Brian ang isa sa mga credit cards ng kanyang ama at saka bumili ng 2 plane ticket papuntang New York na nagkakahalaga ng $5,800. Nalaman ito ng kanyang ama at dito na nito kinompronta si Brian. Sinabi naman ni Brian na para di umano iyon sa kanyang girlfriend na si Amal at kailangan nilang pumunta ng New York dahil meron itong gagawin doon. Nang mga oras na iyon, nadoon din si Jacqueline at dito na din ito nakialam. Sinabi nito na ipapakansela nila ang ticket at hindi ito pupunta ng New York kasama si Amal. Dito na nagdilim ang paningin ni Brian at sinabi sa kanyang mga magulang na 8 linggo na niyang pinaplano ang bakasyong iyon at walang sino man ang makakapigil sa kanya. Dito na dinampot ni Brian ang namataang martilyo at saka hinampas ang ulo ng kanyang ama't ina. Nang bumagsak sa sahig ang kanyang ama, dito na ito kumuha ng kutsilyo at pinagsasaksak ang kanyang ama ng 30 beses.
71 years old na ng mga panahong iyon si Sydney kaya't hindi na rin ito kinaya pang manglaban. Dahil sa dami ng tama, agad ding binawian ng buhay si Sydney sa sahig. Nang masigurong wala ng buhay ang kanyang ama, humarap naman ito sa kanyang ina at pinagsasaksak ito ng 20 beses. 60 years old na si Jacqueline na mga panahong iyon na agad ding binawian ng buhay. Nang masigurong wala ng buhay ang kanyang mga magulang, hinubad ni Brian ang kanyang mga damit at sinunog ang mga iyon. Naligo ito, kumuha ng ilang damit at saka sumakay ng taxi papunta sa bahay ng kanyang girlfriend na si Amal. Nang sumunod na araw, tumulak ang magkasintahan papuntang New York. Nagstay sila sa Plaza Hotel na isang luxury hotel at kinuha ang presidential suite na usually ay celebrities lamang at mga high-ranking officials ang nakaka-afford. Nagtagal sila doon ng ilang araw pagkatapos ay nag-travel papuntang Florida. Nagpunta din ang dalawa sa Barbados at pagkatapos ay bumalik ng California. Lahat ng gasto sa bakasyong iyon ay sinagot ni Brian gamit ang credit card ng kanyang mga magulang. Masayang-masaya si Amal dahil first time niya sa Estados Unidos. Nagstay sila sa 5-star hotels, nag-shopping, nagliwaliw, bumili ng mga damit sa mga mamahaling boutiques, kumain sa mga mamahaling restaurants. Sa mga restaurants na ito, nag-order sila ng lobster, oysters, caviar at mga pinakamamahal na champagne na available sa restaurant. Pinag-shopping din ni Brian si Amal sa Gucci, Prada at Louis Vuitton at walang haba sa pagkaskas sa credit card ng kanyang mga magulang. Walang pagsiglan ang kasiyahan ni Amal dahil ganoon pala talaga kayaman ang kanyang nobyo. Wala itong kaalam-alam na buhay pala ng mga magulang ni Brian ang kapalit ng pagpapasarap nila sa ibang bansa. Sa mga larawang kuha sa kanilang bakasyon, wala ring mababakas na kahit na anong pagkalungkot o pagkabahala o pagsisisi man lamang sa mukha ni Brian. Sa bakasyong iyon, gumastos si Brian ng halos $30,000 o 1.7 million pesos sa ating pera. Dumaan naman ng ilang araw at naalala ni Amal na malapit na ang tennis tournament na ipinunta nila sa Estados Unidos. Dito na sinabi ni Brian na nakansela ito dahil sa masamang panahon, ngunit hindi ito kailangang mag-alala dahil i-reschedule lamang ng mga sponsors ang nasabing tournament. Para naman hindi maghinala si Amal, ilang ulit ding nagpanggap si Brian na kausap niya ang kanyang mga magulang sa telepono habang sila ay nasa US. August 12, 2004, natapos na nga ang nakakalulang bakasyon ni Brian at Amal sa Estados Unidos at panahon na upang bumalik ng England. Nakarating si Brian sa kanilang bahay at nagulat pa nga ito dahil wala pang nakakadiskubre sa katawan ng kanyang mga magulang. Tahimik sa loob ng bahay at naroon pa rin sa sahig ang katawan ng kanyang ama't ina kung saan niya ito iniwan. Dahil ilang araw nang walang buhay, kakaiba na rin ang amoy sa loob ng kanilang bahay. Dahil doon, nagdesisyon si Brian na umalis na lamang ng bahay. Kumuha lamang ito ng ilang damit at gamit at saka tumulak papunta sa bahay ng kanyang nobyang si Amal. Habang papalabas ng kanilang gate, nakita siya ng isang kapitbahay at tinanong siya kung nasaan ang kanyang mga magulang. Sumagot naman si Brian at sinabing nasa Spain ang kanyang ama't ina at nakatakdang bumalik matapos ang ilang araw. Ito rin ang parehas na kwentong ibinigay ni Brian kay Amal at sa kanyang ina. Nagpaalam itong makikitulog ng ilang araw dahil nakalimutan di umano ng kanyang mga magulang na iwan ang susi sa kanya. Pumayag naman ang mga magulang ni Amal dahil ilang araw lamang naman ang pakiusap ni Brian sa kanila. Simula ng araw na iyon, makailang ulit pang bumalik si Brian sa kanilang bahay upang kumuha ng ilan pang gamit. Sa tuwing babalik siya sa bahay ay hindi niya ipinapaalam kay Amal dahil ang alam nito ay wala siyang susi sa kanilang bahay. Ilang beses din siyang nakita ng kanyang mga kapitbahay na pabalik-balik sa kanilang bahay. May ilan pang pagkakataon na nakita si Brian na naglalaro ng tennis sa likod ng kanilang property. May ilan pang pagkakataon na kinausap nito ang ilang mga homeless na tao at nag-alok ito ng pera upang sunugin ang kanilang bahay. Ngunit kahit na homeless at walang pera, hindi nila tinanggap ang alok ng binata. September 2004, nakita ng isang kapitbahay na patong-patong na ang mga sulat sa labas ng bahay ng mga black man. Nang nasa harap na ng pinto, naamoy nito ang napakasangsang na amoy na nanggagaling sa loob.
Mula sa bintana, sumilip ito upang makita ang loob ng bahay. Dito na nakita ng kapitbahay na halos mapuno ng langaw at mga uod ang bintana. Hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa at agad na tumawag ng pulis upang humingi ng rescue. Dumating ang mga pulis sa bahay ng mga Blackman at kinailangan nilang sirain ang main door ng bahay upang makapasok. Parang isang horror movie ang kanilang nadatnan. Kinailangan nilang magsuot ng respirator mask dahil sa tindi ng sangsang ng amoy. Dahil sa tindi ng pagkaagnas ng katawan ng mag-asawang Blackwell, naging napakahirap para sa mga pulis na ma-identify kung ano ang kanilang ikinamatay. Noong una, inakala ng mga pulis na nabaril ang mag-asawa at biktima ng pagnanakaw. Ngunit nang ma-inspeksyon ang loob at labas ng bahay, napansin nila na naroon pa rin ang mahalagang gamit ng pamilya Blackwell. Nang kausapin naman ng mga pulis sa mga kapitbahay, dito na nagsalita ang mga tao na ilang beses nilang nakitang pabalik-balik si Brian sa kanilang property. Dito na rin sinabi ng kapitbahay na nasa Spain nga ang kanyang mga magulang. Nang marinig ito, agad nilang hinanap si Brian dahil sa isip ng mga pulis. Alam ni Brian kung ano ang nangyari sa kanyang mga magulang. Base sa estado ng katawan ng mag-asawang Blackwell, alam ni Brian na patay na ang mga ito na magpabalik-balik ito sa kanilang property. Si Brian Blackwell ang naging prime suspect sa krimen. Kinabukasan, natunto ng mga pulis si Brian sa bahay ng girlfriend nitong si Amal. Takot na takot si Amal at ang kanyang ina, ngunit naniniwala sila na walang kinalaman si Brian sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Dinala ng mga pulis sa istasyon si Brian upang ma-interview at dito ay nagbigay si Brian ng 7 statements. Sa unang statement, sinabi nito na ang mga taong natagpuan nila sa kanilang bahay ay hindi niya mga magulang dahil nasa Spain nga ang mga ito para sa isang bakasyon. Umiiyak pa ito at tila hindi naniniwala na wala na ang kanyang ama't ina. Nalaman lamang di umano niya na hindi pa bumabalik ang mga ito mula sa bakasyon dahil hindi sila sumipot sa school upang kuhanin ang kanyang school grades. Idinagdag din ni Brian sa isa pa niyang statement na kinontak din niya ang airlines kung saan bumili ang mga ito ng ticket at dito kinumpirma di umano ng airlines na lumipad ang mag-asawa papuntang Spain noong September 7, 2004. Masyadong consistent ang mga pahayag ni Brian dahil sanay na sanay itong magsinungaling. Dito na hinalughog ng mga pulis ang bahay ni Amal, nagbabaka sakaling may makukuha silang ebidensya. Nang halughugin ang kwarto ni Amal, dito na nakita ng mga pulis ang backpack ni Brian. Sa loob ng bag, nakita ng mga pulis ang isang martilyo na may bahid pa ng dugo ng mag-asawang Blackwell. Natagpuan din ng mga pulis ang susi ng bahay ng Blackwell family na sinasabi niyang dinala ng kanyang mga magulang papuntang Spain. Dito na ipinakita ng mga pulis ang kanilang natagpuan at wala nang nagawa si Brian kundi aminin ang kanyang kasalanan. Ngunit hindi pa din doon natapos ang kasinungalingan ni Brian. Inamin nito na napatay nga niya ang kanyang mga magulang ngunit nagawa lamang di umano niya iyon in self-defense. Hawak di umano niya ang martilyo dahil may isasabit siyang picture frame sa dingding nang biglang tumayo ang kanyang ama upang paluin siya. Nagulat siya at nahampas niya sa ulo ang kanyang ama. Nakita di umano ng kanyang ina ang pangyayari at nang tangkang papagalitan siya ay hinampas niya din ng martilyo sa ulo ang kanyang ina. Ngunit sa dami ng mga kasinungalingan ni Brian, hindi na bumenta pa ang kwentong ito sa mga pulis. Nang puntong iyon, lumabas na din ang autopsy sa katawan ng mag-asawang Blackwell at bukod sa tama sa ulo, lumalabas din na nagtamo ang mga ito ng napakaraming saksak sa katawan na siya naman nilang ikinasawi. Dahil sa patong-patong na ebidensyang magdidiin sa binata, si Brian ay formal na nakasuhan at nahatulan sa pagpaslang sa kanyang mga magulang. Habang nasa loob ng bilangguan, sumailalim din ito sa psychiatric treatment at dito ay na-diagnose ito na meron itong narcissistic personality disorder. June 29, 2005, nabigyan ito ng parusang habang buhay na pagkakakulong sa pagpaslang sa kanyang mga magulang. Magiging eligible ito for parole matapos ang 5 taon kung mapapatunayan ng kanyang doktor na fit for release na itong si Brian.
Matapos naman ang 12 taon, si Brian ay nakalaya na under parole at sinasabing lumipat sa isang malayong lugar at nagpalit na rin ng pangalan upang maitago ang kanyang totoong pagkatao. Nakakalungkot isipin na 12 taon lamang ang kapalit ng 2 buhay na nawala dahil sa kasakiman ni Brian. Walang hangad ang mag-asawang Blackwell kundi ang mapabuti ang kanilang anak. Ngunit sa kasamaang palad ay mas lalong naligaw ng landas si Brian. Masyado itong nasakal sa guidance na ibinigay ng kanyang mga magulang na nahantong pa nga sa isang malagim na trahedya. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!